Hi guys! Welcome to my channel. So ngayon gusto kong i-share sa inyo yung first breast pump na nabili ko. Ito yung pinakunang breast pump na nagamit ko. And since mami na nga din ako, gusto kong i-share sa inyo yung mga ginagamit ko as a mom. So para sa mga gustong magpadede dyan or yung mga padede mom dyan, i-share ko sa inyo tong product na ito. At kung ano nga ba yung na-experience ko at review ko sa breast pump ng Yobo. Kung napanood nyo tong video na to at pregnant kayo at gusto nyo magpadede pagkatapos nyo mga anak, bumili na kayo ng pump bago pa kayo mga anak para kung sakali man hindi lumabas agad yung gatas, meron kayong pump na magagamit at magti-trigger yon para lumabas yung inyong milk. Ako kasi guys, nung binili ko to, late na, nanganak na ako, parang 2 days na yata after ko mga anak, dun pa lang ako bumili. Late akong bumili, dapat bumili ako agad bago pa pala ako mga anak. Ito pala yung box. Kung natatandaan ko, meron pa akong ginawang unboxing dito, tapos nahulog pa namin yung mismong motor nung pump. Buti na lang matibay siya at hindi naman nasira. Ito yung itsura niya, nakabox siyang ganito nung dumating sa akin, tapos naka-sale din siya. Yes, nako, naka-sale din siya nung binili namin siya. And guys, ito yung mismong box niya. Makikita nyo dito kung ano nga ba yung laman niya. Ayan. Tapos yung ibang information, makikita nyo din dito. At yung mga parts nung mismong pump niya. Bakit? Huwag ka magalit. Iga mo siya. Sa box nga pala kasama yung manual niya, tsaka yung mismong product niya, yung motor, yung tube, yung mga bottles na kasama, pati yung mga maliliit na details na ipapakita ko sa inyo isa-isa. And then sasabihin ko sa inyo paano siya i-assemble. Start natin dito guys. Ayan. Ito yung mismong motor niya, tapos ito yung tubo niya na hindi ni-sterilize. Tapos, meron siyang lid-off connector body. Dati ni-sterilize ko to, pero lately hindi ko na siya ni-sterilize. Pwede naman yata kahit hindi ni-sterilize. Basta make sure na malinis to at hindi siya nabibigyan ng gatas or hindi siya nalalagyan ng gatas. Meron siyang pre na cord. Yung Type-C siya. Since meron kami mga charger na gano'n, hindi ko na siya ginamit. Yung mga charger na lang namin yung ginagamit ko. Kikita nyo dito, 2 bottle yung available. Tapos, meron din siyang ganito at saka take para kung sakaling magustuhan ni baby, may mga nakita ako na nagustuhan naman ng baby nila yung bottle ng Yobo. Kung nagustuhan man, pwede nyo ipadede. Pero since yung akin medyo maarte, hindi ko mapadede or di namin magamit ito sa breast milk niya or pag dumedede siya. Ito nga pala yung connector body hard shield niya. Ayan, 2 para sa 2 breast. So, kailangan mo siyang gamitin ng sabay. Kung sakaling isa lang yung gagamitin mo, takpan mo na lang yung tubo nung kabila para malakas pa din yung suction nung kabila. Kasi yung iba, isa lang yung ginagamit nila. Pero kasi kapag hindi ito gumagana, mahina yung suction nung kabila. Ito naman, silicone membrane ang tawag nila dito. Importante ito guys, kasi ito yung rason kung bakit sisip-sip or nagsasanction yung itong mismong body niya. So, ito guys, ilalagay natin dito. Ayan. Insert natin ganyan. Itong silicone membrane niya, guys, ini-sterilize ko itong buo. Ang hindi ko lang ini-sterilize yung motor, yung tubo, at saka ito. Actually, dati ito ini-sterilize ko din. May time na ini-sterilize ko pag feeling ko nadudumihan na ako. Pero usually hindi naman, as long as malinis talaga siya. And then, pinaka-importante, itong bulb. Kapag nililinis nyo to, huwag kayong magpapasok ng kahit anong product dito kasi pag napunit ito, guys, makaka-apekto ito para sa milk supply ninyo or sa pagkuha nyo ng milk. So, dito naman siya nilalagay. Ayan. Actually, may guide din sila na dapat nagpapalit tayo madalas ng mga body parts para maganda pa rin yung pagkuha natin ng milk. Ito naman guys, yung mga plunge sizes ko. Meron akong 2 ditong plunge, yung number 19mm, tapos ito ay 15mm. Ito kasi 24, medyo malaki siya. Kapag nagpa-pump ako, masakit siya. Kaya meron akong 2 dito. Actually, 19 nalalakihan ako. Parang 15 or 17 lang ako. Meron akong ginagamit na 17, pili ko medyo malaki pa din siya. Kaya bumili ako ng bago. 15 naman itong mga to. Make sure na kapag gagamit kayo ng ganitong pump, dapat tama yung plunge size ninyo. Kasi kung hindi, konti yung makukuha ninyo, tapos medyo masakit siya. So, hindi kayo mag-enjoy sa pagpapump ninyo. So, ganyan yung magiging itsura niya. Ito, plunge ito. Ilalagay ko sa comment section kung saan ko nabili itong pump, itong mga plunge, at saka yung iba pang ginagamit ko dito. So, ayan. Ilalagay natin siya dito. Tapos, i-connect na atin ito. Ito, dito siya kinoconnect sa itaas. Alam nyo dati, syempre first time mom din ako, akala ko ini-sterilize ito. So, hindi pala siya. Since hindi naman siya nadudumihan, tapos wala naman ding milk na
dumadaloy sa kanya. So, ganito yung itsura niya kapag nakalagay na lahat ng parts niya. Tapos, may free din siyang 2 bottle. Ayan. Actually, yung ibang bottle dito, as long as ka-size nung mismong lid nung mga bottle, kasya naman dito. Halimbawa na lamang, hindi nyo pa ginagamit yung bottle na to, kaya naman marumi, meron kayong extra bottle, naka-size na ito, pwede din naman siya. So, maganda pa din naman yung function niya. So, ayan. Guys, importante din pala ito ha. Ito, ayan. Yung iba, yung ginagawa nila, kung isa lang naman yung gagamitin nila, tinatanggal nila yung isa, tapos tatakpan nila. Ayun. So, importante ito ha. Ayan. The next natin, so ganito yung motor niya. Tapos, yung cord. Ayan. Ayan, umilaw na siya guys. Ayan, on niya to. Ayan, tumutunog na siya. Pakinggan nyo. Kaya yung tunog niya kapag massage mode mo na siya. Tapos, pwede nyong lakasan hanggang 9. Ayan, meron siyang plus dito. Ayan, plus. Hanggang 9 yan. Pwede din naman na bawasan ninyo. Depende sa pain tolerance ninyo. Tapos, kapag ayaw niya na, actually, kusa naman siya magpupunta sa suction mode. Pero kung ayaw niya na ng massage, pwede nyo na pindutin itong sa tabi ng power. Gawin nyo na agad suction. Ayan, iba na yung sounds niya. Iba na din yung kulay niya dito. Ayan. Tapos, ganito na itsura niya. Ayan, gumagalaw yung membrane. Ayan ah. Ayan, nagpa-pump or nagsa-suction na siya nun. Ayan. Ayan siya. Oo, diba? Alam nyo, maganda dapat tama yung plant size ninyo para maganda yung output na makuha ninyo. Or maganda, or madami yung makuha ninyong breast milk. Tapos dapat, meron din kayong nipple sizer. Alam nyo yung pang size ng nipple kasi dun nyo malalaman kung anong plant size ninyo. Ako, nagprint lang ako ng printable na pangsukat ng nipple. Pero usually yung mga tao, size 17 sila. 15 or 17. Pero kung gusto niyo talaga, maglilink ako sa comment section ng pwede niyong pang size ng nipple ninyo para tama yung mabili ninyo. So, meron ako 19. Balak kong ibenta yun kasi parang nalalakihan ako. Pag nilagay niyo dito tapos nasasaktan kayo, ibig sabihin mali yung plant size niyo. Ito kasi 24, itong sa Yobu. Tapos bumili ako ng 19. Actually, yung 19 pala free. Tapos, bumili ako ng 15 pala and 17. Yung 17 naman dun sa wearable ko na pump. Nga pala, isa pa, alam nyo, bumili kayo ng bra na pang-pump talaga. Kasi, medyo hassle, nahawak nyo tong dalawang ito, tapos nakalagay siyang ganyan sa boobs. Mas maganda kung meron kayong bra. Merong bra kasi na, kahit hindi nyo nahawak, at least, alam nyo yun, makakagawa kayo ng iba pang gawain. Ito kasi, hawak-hawak mo ganyan. Ako kasi ganun yung ginagawa ko. Hawak ko siya. Tapos nagpa-pump siyang ganyan. Yung iba, sabi nila, maganda, i-massage mo muna yung breast para madami ka makuwang milk. Kung wala kayong bottle sterilizer, pwede din naman na water na lang. Sabi dito, pwede siyang pakuluan ng 5 minuto, pero hindi ko maire-recommend yata yung pakuluan ng 5 minuto. Mas maganda kung magpapakulo na lang kayo ng tubig, tapos lagay sa palanggana, tapos buhusan nyo na lang ng mainit na tubig, ibabad nyo ng 5 minuto. Kesa dun sa pinapakuluan nyo, kasi yung iba nakakalimutan nila, tapos ang nangyayari, na sisira yung mga bottle nila. So, sayang, medyo mahal pa man din ito. Pero kung sakaling meron kayong budget, i-recommend ko sa inyo yung bottle sterilizer na gamit ko ngayon. So, ililink ko na lang din sa comment section. Huwag ka magalit. Nga pala, pag nagpa-pump kayo using this, kailangan nakaupo lang, hindi pwede nakahiga or nakaside. Basta upo lang para maganda yung output na makuha mo. Sabi ng iba, after 6 weeks, dun ka palang mag-pump o kapag 6 weeks na si baby, para hindi ka mag-oversupply at hindi ka magkaroon ng mastitis. Pero alam nyo, yung iba, nagpa-pump talaga sila after nilang mga anak para mag-oversupply nga daw sila, para makaipon sila ng mga stash nila para kapag kailangan, meron silang may papadede kay baby. Pero ako nagpump ako agad pagkabili ko neto kasi kailangan dahil nagbavitamin si baby. Tapos meron siyang gamot na iniinom. So inahalo ko yun sa breast milk niya. Since baby pa nga siya talaga, like 2 weeks pa lang yata siya nun, hindi pwedeng i-direct sa bibig. So ang ginagawa ko, minimix ko siya dun sa dede o dun sa gatas na napapump ko. Pero once a day na ako nagpapump. Actually, pinagsisisihan ko nga na once a day lang ako nagpump nun. Dapat pala nagpapump ako kada 3 oras o kaya naman kada 4 hours, ganon. Kung ako sa inyo, kung napanood nyo ng video na to, magpump kayo every 3 hours or 4 hours. Actually, depende sa edad. Pero pag newborn to
2 months, sabi nila, 3 hours, pwede kang mag-pump. Para sana nakaipon ako ng maraming gatas ni baby. So, marirecommend ko ba siya? Kung akong tatanungin, Mami, yes, marirecommend ko siya sa inyo. Try nyo siya. Actually, gustong-gusto ko siya. Balak ko nga bumili ng ibang parts niya para kung sakali na tinatamad akong magbanlaw or mag-sterilize ng mga parts niya, may magagamit pa ako since meron naman siyang motor. Ang hindi ko lang gusto dito, kailangan talagang sinasaksak mo siya. Nga pala, 5 months na si baby, naririnig nyo naman siya kanina dito, nagre-reklamo siya. So, 5 months ko na din gamit itong Yobu na pump na ito. Thank you so much for watching. Sana nagustuhan nyo itong video na to at kung nagustuhan nyo, please like this video. Comment below para sa mga request ninyo. Syempre, please mag-subscribe kayo para mapanood nyo pa yung iba kong videos patungkol sa mga ganitong bagay. Bye!